Madness limit ng BPI, pag-usapan natin yan sa video na ito. Para sa mga BPI credit card holders dyan, alam niyo ba that aside from your credit limit ay meron kayong tinatawag na madness limit. So you can check it out sa inyong mga mobile app ng BPI credit card. So naka-display yan doon, meron kayong credit limit and then meron kayong available na madness limit. So, itong madness limit na to, usually, pwede mo to siyang magamit sa pag-purchase mo ng mga installment. For example, yung iPhone 16 Pro Max ngayon, meron silang mga advertisement na pwede mong gamitin yung SIP mo sa pag-purchase ng iPhone Pro Max or iPhone 16. Ganyan. But, syempre, makaka-purchase ka lang nun kung within the available credit limit yung amount ng cellphone na bibilhin mo. Or it could be appliances in any appliance store or partner ng BPI. May mga SIP na installment na ino-offer, so pwede mong applyan yon. So for the longest time, yun lang talaga yung naisip ko about the madness limit. Although, nakapag-offer na rin before sa akin yung isang parang agent ng BPI if I wanted to avail yung kanilang parang yung madness limit mo na pwede mo siyang i-convert into cash. But yung knowledge ko on how you're going to use or maximize yung paggamit ng madness limit ay hindi ganun kalawak because parang nakakulong lang ako dun sa mindset na you can just use it to purchase yung mga appliances, mga gadgets, or kapag tatawag lang yung agent ng BPI, then you can convert that available madness limit into cash. Until naging topic namin siya ng friend ko. Kasi nagkaroon ako ng financial problem and then I needed some money, additional money, not really that big amount, but I needed the money para naman ma-fully paid ko na yung bahay ko ngayon. So the amount that I needed in order for me to be able to pay the house is nasa 25,000 to 30,000 pesos. Hindi naman na siya ganun kalaking pera. And I just needed that money para fully paid na yung bahay ko. Kasi ayoko nang mamroblema. Gusto ko clear yung mind ko bago matapos yung October na to na dapat bayad ko na yung bahay ko. Parang ganun yung nasa mindset ko. And so, lumapit ako to a certain friend. Sabi ko, pwede mo ba akong pahiramin ng 25,000 to 30,000 pesos if you have? So sabi naman niya sa akin, sakto lang na kumuha din siya ng bahay para paupahan niya or parentahan niya. So, lahat ng pera niya ay nabayad niya na doon sa bahay na yon. And then she told me na i-check ko daw yung aking mobile app and malalaman ko doon kung meron akong tinatawag na madness limit and makikita ko din doon sa app na yon kung magkano yung available na madness limit ko. So, ang ginawa ko, chinek ko nga siya. And nung nakita ko siya, ito yung aking available na madness limit, which is 73,248 pesos of 102,000 pesos. So yung aking credit limit for BPI is nasa 51,000 pesos lang. Pero sabi nila, mas mataas daw talaga yung madness limit kaysa sa credit limit. Minsan twice daw or 3 times na mas malaki kaysa sa available na credit limit mo. Or yung mismong credit limit mo. So if you want to know yung available na madness limit niyo, you can check it out sa inyong mga mobile app ng BPI. So, sinabihan ako ng friend ko na dahil meron akong 73,000 pesos na available na madness limit, pwede kong tawagan ngayon yung BPI, yung customer service nila, and find out if I can be able to cash it out. Pero usually daw talaga, pumapayag naman yung BPI for that. So, ang ginawa ko, tumawag ako sa customer service ng BPI and lo and behold, available nga siya and pwede ko nga siyang i-convert into cash. So, yung process naman ng pagtawag sa kanila, syempre yung sa hotline nila sa customer service and kausapin mo lang yung parang agent nila. And alam niyo ba yung process ay parang in less than 3 minutes, tinanong ko lang siya, sabi ko, hi, qualified ba ako to avail or
qualified ba ako na ipa-convert ko yung available madness limit ko into cash. Chinek niya, sabi niya, yes ma'am, you are qualified. Sabi niya, ano bang gusto mo ma'am, ubusin natin itong 73,000 pesos na to. And ilang months yung gusto mong babayaran or ilang installment or ilang months na gagawin mo siyang installment. Tapos, ayun, sinabi ko, okay, ang gagawin ko, ubusin ko yung 73,000 na yan or ubusin ko yung 70,000 pesos na yon and pinakonvert ko siya into the desired length na gusto ko. And ayun lang, parang hindi umabot ng 5 minutes yung interaction ko with the BPI na customer service. And sinabi niya lang sa akin na mag-wait lang ako ng 7 to 10 na business days para pumasok sa account ko yung pera na yon. And lo and behold, kasi tinawagan ko siya, I think Tuesday, pagka Friday, nasa account ko na yung cash na na-request ko from BPI. So, sobrang dali. So, in these moments talaga, na-realize ko yung importance na kapag you are taking care of your record in terms of your credit history and then pinuprove mo sa bank that you are a good customer or good client na nagbabayad ka talaga ng utang mo, hindi talaga mahirap kumontak sa bank. I would like to, parang mas gusto kong lumapit sa mga banks or sa mga financial institution kasi sa mga tao, kasi diba pag lumapit ka sa mga tao para manghiram ng pera, marami kang maririnig, but for banks, wala ka talagang maririnig. Ang maririnig mo na lang sa kanila kapag naningil na sila and if ever you miss the payment, diba, there are just few reminders. So parang for me, less yung magiging headaches ko if I will borrow sa bank than the person. Although sometimes kapag nag-borrow ka kasi sa mga tao, wala siyang interest and that's fine. So preference yan. But for me, mas gugustuhin ko talagang mag-borrow na lang sa bank kaysa sa mga tao. Kasi of course, based sa experience na din, mas mahirap na magkaroon ka ng utang na loob or mas mahirap talaga na nag-borrow ka ng money from other people. So, ayun lang. I hope this video helps you. And if you are, hindi ko naman encourage na yung mga madness limit ninyo, i-convert ninyo into cash. But if you have some financial troubles or like you, na kailangan ko ng pera to pay my bahay or whatsoever, na something very important for you, or if you have a project or business that you would like additional na pera, you can check it. You can check your available madness limit sa BPI. Dahil malay mo, meron ka palang available na pwedeng mapakonvert into cash. So, solve na yung problema mo. So, ayun lang. I hope that helps and sana makatulong yan sa inyo. Bye!